Good morning, everybody, including yung mga sambayan ng seafarers na nasa onboard at nasa lupa, at of course, yung mga estudyante. Today, ang issue na aking itatalakayin para sa estudyante. Kasi ito yung mga palaging, yung bang FAQ, yung frequent asked questions, na bakit ba hindi daw natatanggap yung ibang mga kadete o yung mga estudyante. Actually, they are not yet cadets, they are still student pagsampa sa barko. Bakit daw ba hindi sila kinakausap ng mga manning agency? Of course, they have the right para to ask that question. Sa akin, uulitin ko, after 28 years ng aking sa manning agency as a general manager, and at the same time ako rin yung in charge ng interview at saka selection ng aming mga kadete. It started 1998 nung unang-una kong kumuha ng kadete sa PMMA at sa John B. Lacson. So maganda pa nga yung program namin noon kasi it's full scholarship from day one mo, first year hanggang makatapos ka. We paid everything. So ngayon, lagi nagiging issue kasi yun bakit daw mahirap pumasok doon sa mga manning agency because of the backer system. And I agree on that. Totoo naman talaga yung backer system na yun. No doubt na totoo yung backer system na yun. But of course, again, naipaliwanag ko na ng mga previews na aking mga episode na hindi naman siya actually na kailangan na matawag na backer system. It's more on mga nagre-recommendang mga kamag-anak nila na nagtatrabaho sa manning. Siyempre, mas pipiliin ng ship owners yung mga nire-recommenda ng kanilang existing crew na sometimes numbering in thousands. Kaya yung mga walk-ins parang nawawala na sila ng pagkakataon. Pero there are now some manning agencies or ship owners na talaga nagbibigay ng tinatawag natin pagkakataon do sa mga walk-ins. Marami na ngayong ganon. Marami na mga manning agencies. So yun ang i-grab nyo. Kasi do sa cadetship program kasi may mga pamantayan dyan, may criteria. Kaya nga yung mga nakukuha na cadet o mag-apprentice on board are those who has been interviewed and based on kanilang based sa kanilang grades doon sa school. Kasi syempre ship owners kukuhanin nila syempre matataas ang grades because gusto nila makapag-produce ng quality officers on board. Hindi ito discrimination, but kahit saan naman siguro ang trabaho ganun pag mataas ang grades mo at sa particular job, ikaw ang kukunin. Kaya nga marami dito na pagpupunta kami katulad ko, pagpupunta ngayon ako sa mga schools na aking kinukunan ng cadets, they will offer me yung kanilang mga top students na para makuha as cadet, not as ratings, as cadet. So even the ship owners, of course, preference nila syempre yung matataas ang grades because they are bound to be officers of the company or the future of the company pagdating sa pagiging opisyal. Pero may mga punto rin doon na kailangan din syempre ng ratings. Kaya nga doon pumapasok yung mga iba na hindi nakuha na sponsored cadet, papasok sila doon sa ratings program or yung magre-ratings ka muna sa barko, and anyway, pag nakuha ka namang ratings, mag-aano ka naman, pwede ka naman pa rin maging officer doon sa isang sinasabi sa STCW na 36 months mong bubunuin para maging qualified ka sa pag-take ng practical assessments at saka theoretical assessment. So hindi yun isang issue na dapat talagang gamitin na reason bakit nagkakaroon ng backer system. Kasi nga dahil nga yung backer system na yan existing yan kung payara ng matagal na, hindi na natin maiiwasan na kahit saang trabaho na gobyerno o kahit saan pribado, kailangan mo talaga na somebody who will recommend you, who knows you, kasi normal practice yun. Kaya nga ang pinapayo ko sa mga estudyante na soon to be
na tatapos na ng 3 years program o yung mga especially yung mga bagong papasok pa lang, magmuni-muni muna kayo. Ito bang aking kukuning program, may assurance ba ako kahit konti na makasakay pagdating sa dulo o pag nakatapos ako ng 3 years na classroom instruction, makakasakay kaya ako ng barko para tapusin ko yung aking baccalaureate program. Kasi pag sampa mo naman sa barko, of course hindi ka pa naman talaga for certification noon. Yes, kaya ka nandoon kung galing ka ng school, para ka makagraduate ng iyong BS program. Kaya nga ini-enroll mo yun Kunyari sumakay ka sa barko, kahit ratings ka nga, i-enroll mo yun sa eskwelahan nyo para matapos mo yung baccalaureate program mo. So, kaya nga two path Isang path na kailangan maging kadete ka na numbering siguro every year as the figure says, mga 5,000 yung nakukuhang mga graduates na para mag-cadet, maging apprentice or maging cadets on board. At marami ring nakukuha na mga ratings. Kasi hindi naman po pwedeng wala ring isasampang ratings. Paano na magpo-promote sa barko kung walang magte-take over nung job nung ipopromote. Kaya marami rin nakukuha. Yun ang recorded yun. Hindi masyadong naitatanong yun. Yung mga ilan ba yung seaman na kumuha ng BS program na hindi nakatawid. Walang statistics doon. Ang may statistics lang, yung mga napipili ng mga estudyante na sumakay ng barko for their cadetship program to be the future officer ng isang kumpanya. We have to understand also na may mga pinipirmahan yung memorandum of agreement para nga maging samantalang itong mga ratings, isang kontrata lang, pwede ka nang umalis doon sa company na pinanggalingan mo. Kung hindi ka satisfied, alis ka. Pero itong mga kinukuhang selected cadets, meron silang responsibilidad na tapusin yung program, maging official sila, or otherwise, kung aalis sila, they have to give back yung pinag-aaral sa kanila o yung mga ginastos sa kanila ng company. Na, well, of course, ako hindi ko pinapractice yun. Kanya-kanyang sistema yun, and I don't criticize that. If that is your system, so be it. Anyway, kaya nga, again, ulitin ko, paano ba maging successful ang isang estudyante na ang Alta 3 is makasakay siya ng barko? Yun, kailangan mo pag-usayan ng pag-aaral mo dahil marami na ngayong mga ship owners na kumukuha ng estudyante for their cadetship program. Okay, sa cadetship program nila. Pero kung yung sa mga ratings naman, nagdidepende siyempre yung mga ship owners doon sa kanilang mga tao na nagre-rekomenda. O inuuna nila siyempre yung mga magre-rekomenda na mga tao nila na with good records. Siyempre bibigay mo rin ng pabor yun dahil nga since contractual kami, tayo mga seaman, isang incentives natin yun not to leave the company. Na pag nagrekomenda ka, especially kung kamag-anak mo naman, kung anak mo, kung manugang mo, pinsan buo mo, o next of kin mo, siyempre hindi ka naman tatanggihan ng ship owners. Kaya kung for example, may mag-a-apply na isang rating sa isang kumpanya, na isang walk-in at saka isang may kamag-anak doon sa company na maganda naman ng record, siyempre priority yun. Oo. Pero totoo, backer yun. May backer system yun. But it's not only being practiced sa Manning, it's also being practiced anywhere in the world or any office in the world. Kaya nga sana malinawan nyo to. You wanted to have a grade, make good in your studies sa school para pagka pumunta roon ang mga manning agencies or ship owners representative to do the selection, baka masama kayo doon sa priority student na kukunin, na i-interviewin at bibigyan ng pagkakataon. Kasi hindi rin lahat ng nai-interview nakukuha. Siyempre yung mga the best of the best yung kukunin dahil nga magiging official ng barko yon. So I hope na ipaliwanag ko sa inyo ng maayos at kung may mga question kayo, you can write down in the comments below. Again, good morning everybody and I hope na ipaliwanag ko ang what sa pagiging cadet on board the ship na hindi mo kailangan ng backer. Thank you very much. Have a good day.